bansa na dapat magkaroon ng standard na listahan. Kung ano ba ang batayang karapatang pantao ng mamamayan na kung saan ang magtitiyak nito ay ang ating gobyerno o estado. Kung na-enjoy ba ng mamamayan ang ating mga karapatan? Tayo ba na-enjoy ba natin? Naranasan ba natin na-enjoy ang karapatan nating mga mamamayan? Hindi! Lang sa mga basic natin na rights na hindi dapat mandatory ang fees. Naranasan ba natin yung basic rights na to? Hindi. Tayong mga tao ay may taglay na likas na karapatan mula nang tayong isinilang. Isinilang pa lang tayo, may karapatan na tayo. Ito ay ang karapatan sa buhay, kalagayan at kaligtasan. Tayo ba, ramdam ba natin ang ating kaligtasan? Safe ba tayo ngayon? At ang mga karapatang ito ay may tatlong konsepto. Ito ay ang karapatang mabuhay, karapatan sa dignidad, at karapatang umunlad. May dignity ba tayo ngayon? At ito namang mga tatlong konsepto na to ay nangati ito sa civil and economic rights, political, social, and cultural rights na hindi ito dapat ipaghiwalay dahil magkaugnay ang karapatang ito. Ang karapatang pantao ay hindi lang ito sa freedom of expression. Hindi lang ito sa usapin ng sahod. Dapat ang sahod ay nakabubuhay. Hindi lang ito na nakatanggap ka ng on-time na sahod ay may freedom ka na. Kasi ang sahod ay maraming usapin. Kung sa kalagayan ito ng mga manggagawa at mga migrante, ang ating civil rights and economic rights ay dapat decente at nakabubuhay ang sahod. Sa kasalukuyan, ang sahod natin kahit dito sa Hong Kong ay hindi nakabubuhay. Kaya kinakilala ang karapatan nating mag-union. Ito ay napapaloob naman sa ating political rights. Kaya dapat ang gobyerno ng Pilipinas ay gampanan ang tungkulin nila sa mamamayan na igalang ang karapatang pantao, Meron din ako karapatang din. lumaban sa Kaso kahit maiksi anong lang siya. forma dahil bilang ang Pilipinas ay isa sa nag-ratify nitong Universal Declaration of Human Rights.